So for the past 2 weeks, ever since nagsimula yung Middle East conflict, yung gera ng US at ng Iran, halos lahat ng stocks sa Philippine stock market, no, mapa blue chips, first liners, second liners, and some third liners, grabe yung naging mga sell down or sell off. Pero may stock na sobrang ganda nung naging performance. Hindi lang sentiment-based but also with good fundamentals, no? And if you've been monitoring the market, I'm sure alam mo yung ginawang price action ng Petron for the past 2 weeks. So for my next goodbye or goodbye video, pag-uusapan ko yung Petron Corporation. So just a quick disclaimer before everything, the analysis and opinions discussed sa video na to is for educational purposes only and should not be considered as financial or investment advice. Trading and investing both have risks, which means it could lead to potential losses. So make sure that you do your own research and due diligence before making personal financial decisions. So as usual, sa mga goodbye or goodbye videos ko, divided into 3 segments yan. So pinag-uusapan ko yung facts, yung speculative nature ng stock, at syempre yung technicals, no? Pinag-uusapan ko yung chart and price action. So syempre, una muna, yung facts, no, regarding sa Petron. So this is a screenshot from Petron's website. So according to their About Us na tab, Petron Corporation is the largest oil company in the Philippines and the only remaining oil refinery sa Philippines, and is also a leading player in Malaysia. So combined refining capacity of 268,000 barrels per day. So, hindi ko lang sigurado kung kailan yung last time na na-update ito, pero sabi dito sa website, around 40%. So, halos kalahati, no, ng fuel needs ng Pinas is supplied by Petron. So, hindi lang sila basta nagbebenta ng petrochemicals. Isa sila sa mga pinaka-importante na company sa Philippines. Kasi vital sila, no, pagdating sa energy ng country. So yung main reason kung bakit sobrang trending ng stock na to, dahil nung Feb 27, so nung last trading day ng February, so last month, tapos nung papuntang March 4, yung stock price ng Picor nag-increase ng more than 24%. So ang laki nung tinaas niya sa loob ng ilang araw na yun, no. So partida, may weekend pa ditong kasama, so hindi yan full na trading week. So the big question is, why the sudden surge in stock price? Bakit ganito yung tinaas ng Petron or ng Picor? So, syempre, bago natin mapag-usapan kung anong nag-cause nung surge ng price ng Picor, syempre, kailangan muna natin pag-usapan kung paano ba nagkakaroon ng pera yung Picor, no? How does Picor make money? So, this is an image of the refinery ng Petron or ng Picor. So, it's the largest and remaining refinery sa Philippines kasi hindi na nag-ooperate yung isa sa mga malaking companies, no, noon, which is Shell Pilipinas. So, Petron na lang yung natitira. So, I want you guys to look at this image, no, very carefully, and makikita nyo na meron lang naman ditong 3 things sa image na to. Simula dito sa left side, nakalagay dyan, crude oil, tapos dumadaan dito sa proseso na kung saan nakita nyo yung image kanina, no, na refinery nga, puro mga machines or mga equipment. So, yung crude oil dumadaan sa machinery na ito, sa equipment na to, in order to produce different products na lahat galing sa crude oil, no? So, ito yung mga byproducts niya. At kung titingnan natin dyan sa right, sobrang dami niyan. And siguro kahit hindi ka pa matagal sa stocks, kung bago ka pa lang, I'm sure familiar sa'yo yung Picor or Petron. Kasi, syempre, isa sila sa mga pinakakilalang brand, pinakamarami when it comes to gas stations. So, imposibleng hindi mo alam yan. Tapos, ano pa, yung isa sa mga pinoproduce na products ng Petron. So, petroleum gas, no, LPG. So, syempre, andyan yung Petron Gasol. And, ano pa, yung mga different types of oil, no, para sa mga motorista. So, ayan, Petron Blaze, Petron Gear Oil, RevX, no, at sobrang dami pang ibang products. So, sabi nga sa website nila, yung Petron
actually operates, no, hindi lang sa Pilipinas but also sa ibang bansa, specifically sa Malaysia. Pero yung Philippine operations, more than 60%. So, pwede nating masabing 2/3 ng kanilang perang nakukuha syempre galing sa Pilipinas, tapos 38%, no. So, a little bit more than a third nun is galing sa mga business nila sa Malaysia. Pero kung titingnan natin yung buong customer segment mix ng Petron by volume, makikita natin na sobrang laki talaga nung segment ng retail pagdating dito sa income nila, kasi 50%, no. Tapos sunod dyan yung commercial and industrial, kasi nagsusupply sila ng oil sa mga barko, sa mga eroplano. That's why commercial and industrial. Tapos maliit na part ng revenue nila is yung LPG, tapos iba't ibang mga petrochemicals, pero nasa 13% lang yan. So, why the sudden surge in stock price now that we know kung paano nagkakaroon ng pera yung Petron? So, there are two major reasons. Pinakauna sa lahat, may catalyst kasi na positive, which is specifically dahil sa fundamentals ng Petron. So, increase in net income. So, nagkaroon ng disclosure, no, mga maraming articles na kung saan nakapag-release sila ng annual report for 2025. Tapos, record high net income na 15.6 billion pesos. So, up siya ng more than 80% compared sa 2024 na performance niya, which is nasa 8.5 billion, no. So halos doble yung naging net income nila. So ibig sabihin gumanda talaga yung performance ng company. And the second reason, nagkaroon sila ng inventory gain. So before ko pag-usapan kung paano nagkaroon ng inventory gain yung Petron, pag-uusapan ko siya muna ng mas simplified na ibang example, no, para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng inventory gain. Kasi somehow medyo complicated kasi maraming products yung Petron eh. So pag-usapan lang muna natin sa isang product. So ito, isang disposable na face mask. And if you remember, no, nung hindi pa kasagsagan nung pandemic na kung saan parang chismis pa lang yung COVID, wala pa masyadong natatakot, yung selling price niya, no, naglalaro between mga 3 to 5 pesos. Bale, depende sa brand. Pero sabihin na nating 5 pesos yung selling price niya, no, sa mga pharmacy, sa mga butika, or sa mga tindahan. So, syempre, kung yung selling price niyan 5 pesos, syempre hindi naman 5 pesos nakuha yan ng mga pharmacy, ng mga tindahan, di ba? So, pwedeng ang cost per piece niyan mga 2 pesos lang, di ba? Isang peraso 2 pesos, nabebenta nila ng 5. So, syempre kung ang selling price is 5, tapos yung cost per piece is 2 pesos, syempre meron silang profit na 3 pesos per face mask, di ba? So, ayan yung selling price nung hindi pa kasagsagan talaga, tapos hindi pa peak ng pandemic. Tapos, nung talagang kasagsagan na, nung nagkakaroon na ng panic, nagkakaroon na ng fear sa buong mundo, no, regarding sa pandemic, yung selling price niyan, 'di ba, talagang pumalo din, umabot ng 50. Tapos may mga iba pang mga tindahan na talagang sobra pa sa 50 yung benta ng isang perasong face mask, no. At dumating pa yung time na pinigilan pa talaga ng gobyerno na magkaroon ng mga price hike sa face mask, tapos pwede pang kasuhan or hulihin yung mga nag-overprice. So, nung sobrang taas na ng price ng face mask and 50 pesos na siya, nagbago yung selling price ng mga tindahan, ng mga pharmacy, dahil ang taas na ng demand. Pero, hindi naman nagbago yung cost per piece nila, kasi hindi naman increased pa yung price ng cost nun, dahil nakuha nila yung sobrang daming face mask na yon matagal na, 'di ba? Yan yung stock nila. Yun yung pwedeng nasa warehouse nila or matagal lang na nakatago sa storage room nila, 'di ba? So, 50 pesos selling price, yung cost 2 pesos pa rin. So, syempre 47 yung profit. So, nag-increase yung profits nila kasi nag-increase yung selling price, pero yung cost nila remained the same pa rin, 2 pesos pa rin. So, ang nagkaiba lang, sobrang taas nung nangyaring demand, kaya nabenta nila yung product na yon at a higher selling price than usual, pero yung cost parehas. So, ito yung tinatawag natin na inventory gain, na kung saan meron kang produkto na nakuha mo ng mura, and for some reason, for the following days
weeks or months, biglang tumaas yung presyo nung binibenta mo. So, yung difference nun, yung profit, yun yung nakukuha mo dahil sa may inventory ka na mas mura compared sa presyo kung magkano na siya binibenta ngayon. So, balikan natin yung image na kung saan pinapakita yung byproducts ng crude oil kapag nire-refine ng Petron. So, ano yung nakikita nyo dito sa left side, no? Kasi yung right side, puro byproducts na yan eh. Yan na yung binibenta. So, yung sa kaliwa is yung crude oil. So, ayan yung main na input ng refinery ng Picor para magawa tong mga products na to. So, tingnan natin kung ano yung price ng crude oil before pa nagkaroon ng conflict sa Middle East. So, punta muna tayo sa chart ng saglit. So, nagsimula yung Middle East conflict, yung gera sa Middle East, last week ng February. So, huling araw ng February, no, Feb 28, papuntang first week ng March. So, eto siya, yung nakikita nyong jump dyan. So, eto, yung bakanting part na yan dyan. Dyan nagsimula yung jump eh. Kaya nga from Feb 27, yung price ng crude oil nasa 73. Tapos, nung simula ng gera, sa loob ng isang trading day na difference, no, naging 78 agad siya. So, tumaas agad ng $5 per barrel. Pero kung titingnan natin yung galaw ng price ng oil ng January, February 2026, tapos yung fourth quarter ng 2025, ano yung makikita natin? So, dito kung titingnan natin sa simula September. So, ayan lang siya. So, kung lalagyan ko ng line dito sa gitna, nasa 65.31. So, pwede nating masabi na yung average price ng oil naglalaro lang sa below 67, above ng 63. So, ganyan, no? Parang nasa 65.3, minsan nagsi-66 siya, minsan nagsi-64. So, ibig sabihin, mura yung crude oil, di ba? So, ibig sabihin nito, simula nang nagkaroon ng gera sa Middle East, tapos nagkaroon ng disruption sa supply because of the Strait of Hormuz, tapos nagkaroon ng decrease ng production ng oil sa mga Middle East na countries, syempre pumalo ngayon yung presyo ng oil dahil hindi naman nagbago yung demand. Patuloy pa rin na increase yung demand sa maraming countries, no, lalo na sa Asia. So, tumaas yung price ng oil, which means tataas, no, yung presyo ng gasolina, ng diesel, at sobrang dami pang byproducts ng crude oil. So, ang nangyari, mura na bili ng Petron yung kanilang main na cost na bagay, which is yung crude oil. Tapos nabebenta nila yung byproducts ng mahal. So yung mga market participants, no, are already expecting that Petron will have a good first quarter of 2026 report kahit hindi pa lumalabas. Dahil alam nila na mataas yung makukuhang revenue plus income ng Petron sa nangyari. Kasi isipin nyo, kung nabili nila yung bulk ng crude oil nila ng under $67 per barrel, yung difference niyan at these prices, no, 47%. So, at one point pa, dahil pumalo yung price ng oil ng 100 plus, no, yung peak nasa 73%. So, it's safe to say na halos 50% yung difference nila dahil ayun yung tinalon ng oil prices, di ba? So, gaya ng example ko kanina dun sa face mask na kung saan mura nila nakuha yung inventory nila, tapos dahil nag-increase bigla yung demand, nabibenta nila ng mahal yung products nila. I-apply lang din natin yung same na principle pagdating dito sa Petron, 'di ba? Nakuha nila ng mura yung crude oil, tapos nakagawa na sila ng mga byproducts niyan, itong mga nasa kanan, tapos nabibenta nila ng mahal. So, yung difference nun, syempre, yun na yung income. So, if you're able to watch yung isa sa mga recent videos ko na napag-usapan ko yung US tapos yung Iran war, kung buy the dip ba siya, kung opportunity ba siya, or talagang magka-crash pa yung PSEI. Na-mention ko doon na around third week, no? Last week of February, inaabangan ko na yung Petron. So, ito pa yung itsura niya nung hindi pa siya pumapalo. And here are some of the reasons kung bakit nalagay ko siya sa watchlist ko at bakit ko rin siya na-trade. Kasi nakitaan ko siya ng upside potential ng more than 20%. Tapos,
na-anticipate ko na yung dividends niya between 4 to 5%. Tapos ito yung speculation ko sa kanya. Makakatulong sa Petron yung oil price hike. Tapos sa tingin ko magkakaroon siya ng income recovery. So yung two major reasons na napag-usapan ko kanina, ayun yung speculation ko sa PCOR nung end ng February. So I was able to discuss yung trade ko sa PCOR sa update number 2 ng compounding core portfolio. Ito yung pang long term at position trade at dividend plays ko na portfolio. Tapos sa week number 57 update ng 24K to 1M challenge. So ito yung trading at momentum ko na portfolio. So yung mga videos na yon is exclusive access para sa members ng channel na to. So traders table yan or market masters. Tapos ayan lahat ng mga extra benefits and perks para sa mga members. So to be a part of the private community and group, just send me an email dito sa mga email address na to, tapos subject lang membership, and then lagay nyo lang dyan yung mga sagot sa details na to. So for the second part ng video na to, pag-usapan natin yung speculative nature ng stock, no? Yung speculation pagdating dito sa PCOR. So, ito yung opinion or analysis ko sa kanya. Una muna, gusto kong pag-usapan yung mga risks at negative catalysts para sa PCOR. First thing on the list, yung ongoing war. So, halos araw-araw, no, nagkakaroon ng balita tungkol dito sa Middle East conflict sa mga major na mga news outlets. So, lagi nilang sinasabi na negative nga daw yung effect ng war na to sa ekonomiya at syempre, negative sa stock market natin. Pero, ano ba yung specific na negative effect niya pagdating sa PCOR? So, if you're going to look at this image, no, medyo zoomed in na mapa ito. So, makikita natin dyan ay yung yellow part, ayan yung Iran. Tapos, dito sa baba, yung mga other na mga Middle East countries, no? So, ayan yung UAE, andyan din yung Qatar, Saudi, yung mga oil-producing na mga countries. Tapos, yung red line na yan yung tinatawag na Strait of Hormuz, no? Dahil yung mga barko, yung mga oil tankers na nagdadala ng sobrang daming oil galing sa Middle East papunta sa Asia, dumadaan sa strait na yan, no? Palabas sa regular na ruta nila papunta sa iba't ibang Asian countries. At nakikita nyo naman na sobrang lapit ng strait na yan sa Iran. So, eto siya, zoomed out. Ang nangyayari kasi ngayon is that yung Iran, kung ano man yung mga dumadaan dyan na mga barko or mga tankers, inaatake nila. So, natatamaan ng mga missile, di ba? So, syempre, madidisrupt yung regular na schedule ng pagdaan ng mga barko dyan kasi sobrang delikado, di ba? So, naka-affect siya sa supply ng oil sa majority ng Asian countries at syempre kabilang na yung Philippines doon. So, negative catalyst yung ongoing war dahil kapag sobrang nag-escalate pa siya, no, nagkaroon ng pagbomba ng mga oil producing countries na to, syempre may disruption dun sa paggawa nila ng oil. So, hirap na ngang dumaan lahat ng tankers sa Strait of Hormuz. Tapos, magdi-decrease pa yung napoproduce na oil. So, magkakaroon talaga ng sobrang decrease ng supply. So, kung decrease yung supply, tapos onti lang talaga yung napupuntang crude oil sa PCOR, mas malulugi sila na paanda rin yung kanilang mga machines, no, yung equipment nila, kung hindi enough yung supply. Kasi malulugi naman sila kung onti lang yung i-refine nila na oil, di ba? Sobrang laki nung expenses nila doon. And syempre, kung magko-close or nagpo-produce ng onti lang na mga products yung PCOR, syempre magre-reflect yun sa income nila. Tapos, mababawasan palalo yung kanilang income or yung revenues, di ba? Pangalawa, increasing of oil prices, which is of course a primary effect nitong nangyayaring ongoing war. So, ano naman, 'di ba, kung nag-i-increase yung oil price. So, kanina, sabi ko, nakatulong yung oil price hike sa Petron dahil nabebenta nila ng mahal yung mga byproducts ng petrochemicals na na-refine nila. Ang problema lang kasi niyan, no, pag nag-increase pa further yung oil prices, tapos hindi siya bumababa,
pag naubos na yung supply ng Petron, nung crude oil na nakuha nila sa mas murang halaga, kasi nga 'di ba kanina sabi ko, yung presyo ng oil nakuha nila ng around $65 lang per barrel. So kung patuloy yung pag-increase ng price ng oil tapos yung replenished supply na nila is umabot na ng lagpas $90 or $100, hindi naman ibig sabihin nun na mabebenta pa rin nila ng sobrang mahal yung mga byproducts ng crude oil na yon. Kasi hindi naman pwedeng sobrang mahal nilang mabenta yung mga products na yon dahil hindi naman na bibilhin ng mga tao kung sobrang mahal. So, ibig sabihin, it's not a very good catalyst for Petron if oil prices continue to increase or stay sa very high or very expensive prices. Pangatlo, decreasing demand. Negative catalyst yan. Bakit? So, let's assume na magtatagal na mataas yung price ng oil. Tapos, mahal syempre yung byproducts ng Petron, 'di ba? Yung mga petrochemicals na yan, gasolina, diesel. So, sa tingin nyo, ano yung mangyayari sa mga motorista, sa mga drivers, no, sa mga nagdadrive ng sasakyan? Ano yung gagawin nila pag sobrang mahal ng gasolina, ng diesel? So, syempre, magde-decide sila na hindi muna masyadong magkonsumo ng gasolina or diesel. So, probably, hindi na sila gagamit ng sasakyan, hindi sila gagamit ng motor, no? Karamihan, magde-decide na mag-save. And nung March 11, ito, from the Manila Times, so, kitang-kita yung difference, no? Ito yung itsura ng kalsada along EDSA. So, nakikita nyo walang traffic, 'di ba? Kasi syempre, alam ng mga taong sobrang gastos kapag bumiyahe sila na ganito kataas yung gasolina or diesel. So, pang-apat na negative catalyst. So, inventory losses. So, balik tayo sa chart ng oil. So, kanina nasabi ko na yung P-Core nakuha nila yung bulk ng inventory nila nung mura pa yung oil, no? Around 65 pa lang, mababa pa sa 70. Pero, syempre, yung inventory nila na yon, yung supply nila na murang oil, hindi naman forever yun at unlimited, 'di ba? Kasi syempre, mauubos at mauubos yung supply na yon. So, anong mangyayari kung kukuha yung Petron ng pag-replenish ng oil supply nila ng crude oil sa mga presyong above 90? So, ito lalagyan ko ng arrow. Kunwari, at these levels, kailangan na nilang mag-replenish. So, nabili nila yan dyan. So, ano ngayon yung mangyayari kapag nakakuha sila ng supply around these levels, tapos yung presyo ng oil bumagsak papuntang 80? Magkakaroon pa ba sila nun ng mataas na net income or bababa yung net income nila? So, syempre bababa, 'di ba? Kasi kung kanina nakuha nila yung mura na oil tapos nabebenta nila ng mahal, sa scenario na to baliktad na kasi nakuha nila yung oil ng above $90 tapos yung presyo ng oil bumaba na ng 80 or probably lower. So, ang labas, lugi sila, 'di ba? So, ayun yung inventory losses. So, pag nagkaroon ng sudden drop sa price ng oil, lugi yung Petron kung nakabila na sila ng mahal na fresh supply ng crude oil nila. So, fifth reason na negative catalyst. Since the Philippines imports oil, so galing yan sa ibang bansa, tapos mahal yung byproducts ng oil, of course, it will lead to increased cost sa majority ng mga businesses sa Philippines. So that leads to inflation, which is the increase of the price of goods, no, products, services, which leads to maintained interest rates or pwedeng tumaas yung mga interest rates. At masama yan for Petron because yung Petron, no, marami silang utang. And yung pangungutang is one of their ways in order to use sa business nila for importing crude oil or paggastos ng mga iba't ibang bagay pa para sa negosyo nila. So, hindi maganda na mataas yung interest rates because yung pag-service nila ng debt nila magiging mahal. So, basically, mahal umutang for P-Core. At kung mas marami yung binabayaran nilang utang, syempre, ang ibig sabihin yan, mas malaki yung expenses nila. So, kakainin yung net income nila, no, kahit marami pa silang mabentang mga produkto. So, yung pang-anim na reason na negative catalyst for P-Core kapag humina yung peso or patuloy na humina, and the reason for that is because, gaya ng sabi ko kanina, yung P-Core kasi
nag-i-import ng crude oil, no? So, binibili natin yun in dollars. So, that means if the peso is weak or continues to weaken, mas nagiging mahal yung pagbili ng crude na yon or yung pag-import niya. So, isipin nyo yun, sobrang mahal na ng crude oil dahil nga sa mababa yung supply, tapos may logistics issue pa dahil sa Middle East conflict, tapos humihina pa yung currency natin o yung peso. So, syempre, mas mahirap sa sitwasyon ng PCOR yon dahil mas marami silang sinispend in order to get yung crude oil na yon, no, priced in dollars. So, the last negative catalyst is regulatory risk. So, in any type of business naman, no, lagi namang risk yung regulation ng government, ng governing bodies. It's just that sobrang applicable niya pagdating sa mga companies na vital yung role sa isang country. Kaya nga yung nagkakaroon ng risk pagdating sa regulation nitong mga nakaraang periods, yung mga telco, 'di ba, nagkakaroon ng regulation sa Konektadong Pinoy Bill na naging Konektadong Pinoy Act, yung kontrata ng SCC dahil sa coal mining. So, pagdating dito sa Petron, hindi nakakagulat na i-regulate ng gobyerno yung industry na to or yung sector na to kasi hindi naman pwedeng hayaan nila, no, na mataas yung presyo ng byproducts ng crude oil kasi mahihirapan yung mga consumers and magsasuffer yung economy. So, hindi natin alam, no, hindi natin sure kung ano yung gustong gawing regulation ng gobyerno pagdating dito sa nangyayaring oil crisis. Pero for sure, kapag grabe yung regulation, may negative effect yan pagdating sa Petron. So, for the positive catalysts naman, no, ito yung mga bagay na sa tingin kong pwedeng mag-benefit ang PCOR pag nangyari. So, kung isa sa mga negative catalyst is yung pagpatuloy ng gera, syempre, yung positive catalyst niya pag nagkaroon ng de-escalation or nag-end na siya ng tuluyan. Kasi syempre, pag nangyari yan, that means kahit papano balik na yung pag-produce ng oil na regular, mababawasan yung logistics na issue kasi makakadaan na ng maayos yung mga barko, yung mga tanker sa Strait of Hormuz. So, yung oil hindi na magiging sobrang mahal kasi nga okay na yung supply chain, no? Pangalawa, stable oil prices. Kanina napag-usapan ko na negative catalyst kapag sobrang taas ng oil prices tapos kapag nagkakaroon ng sudden drop dahil sa inventory losses. So, syempre, positive catalyst sa PCOR kapag yung oil prices ay naging stable because they won't suffer from inventory losses and hindi masyadong magiging volatile yung price ng oil at hindi sila mahihirapan pagdating sa pag-refine ng mahal na crude oil tapos nabebenta nila ng maayos din na pricing yung mga byproducts. The third positive catalyst, increased demand. So, syempre, pag bumalik na ulit sa dati na kung saan yung mga motorista, no, yung mga drivers, yung mga commercial industries, no, yung mga sector na yan, bumalik na yung demand dahil hindi na ganun kamahal yung oil, hindi na ganun kamahal yung byproducts. So, syempre, pag may increase in demand, may increase sa volume ng products ng PCOR, magre-reflect yun sa revenues nila tapos sa net income. Pang-apat, yung low inflation saka low interest rates. So, syempre, kung low inflation, mas maraming savings yung tao, mas marami silang natitirang income. So, that could have a positive effect sa PCOR kasi it helps with regards to demand sa products nila. And syempre, low inflation could lead to low interest rate na environment. So, hindi mahirapan masyado yung PCOR sa pag-service ng debt nila o ng utang nila. Tapos, magiging madali sa kanila yung pag-utang din at pag-operate ng business nila gamit yung debt, no? So, the fifth catalyst, syempre, strong peso. Kanina napag-usapan natin yung weak na peso. So, if the peso, no, becomes strong or stronger, ibig sabihin yan, hindi magiging mahal yung pagbili nila ng crude oil, which is, of course, priced in dollars nga. So, kung malakas yung peso, syempre, lamang tayo dun sa trade na yun. So, before I talk about the next segment of this video, itong format ng goodbye or goodbye, madalas akong gumagawa ng mga ganitong type ng videos na kung saan may pinag-uusapan akong specific stock tapos mas comprehensive. So, marami na akong nagawang ganitong type ng videos. Pwede nyong i-check yan sa channel ko. So, if you're learning a lot so far and
finding value sa video na to, make sure that you like this video and subscribe sa channel na to so you'll be updated kapag nakapag-upload na ulit ako ng susunod na goodbye or goodbye video. So for the technicals, before I go to the chart ng PCOR mismo, okay din na mapanood nyo muna yung isa sa mga recent videos ko, yung oil chart patterns to watch out for. Napag-usapan ko kasi dyan yung mga importante at key levels ng oil as it relates to the Philippine stock market, no, yung PSEI. So punta muna tayo sa chart ng PCOR. So andito tayo sa chart ng PCOR at kung titingnan natin yung MA20, kung ilalabas ko yan, ayan, kitang-kita na yung mga candles nasa taas ng MA20, no, which signifies na nasa short-term uptrend yung stock. So, intact pa yung trend kasi hindi pa siya pumupunta sa ilalim ng MA20. Pag yung MA50 naman, ganun din, nasa medium-term uptrend pa rin siya. So, nakikita natin dito na simula pa nung second week, third week ng December, nasa uptrend na yung stock. And pagdating naman sa MA100, no, sobrang layo nung prices sa MA100. So, ibig sabihin, na-maintain niya yung trend niya at may potential siya na magstay pa sa levels na to or kung bumaba man siya, at least malayo pa siya dito sa MA100, no? So, ibig sabihin, intact pa yung mga trends niya pagdating sa moving averages. So, ano ba yung mga key levels ngayon ng Petron? So, it's very obvious na meron tayong high dito sa 3.71. So, of course, ayan yung ating current swing high, which is of course yung R1. So, in the event na lagpasan ng PCOR yung 3.71 na area, let's look towards the left kung ano yung next na resistance niya. So, ito may very obvious ulit na resistance na swing high. So, nung 2023 pa to, nung July, no, around 3.87. So, of course, this is your R2. Tapos, significant price area yung 4 kasi psych resistance yan. So, pwede natin i-consider as R3. So, pagdating naman sa support, kitang-kita naman natin na hindi pa siya nagko-close below 3.12. So, ito siya. So, ibig sabihin, itong area na to yung S1. And then, meron tayong previous consolidation sa area na to na maliit. Tapos, ito yung high niya. And, nag-serve na actually siya as support nung March 2, no? Nung nagkaroon ng price rally, nag-revisit siya dito sa ilalim pero hindi na siya nag-close below that. Tapos nagpatuloy na yung stock pataas. So that means ito yung current na support din ng PCOR. Yan yung S2 around 2.90 plus na area. So ibig sabihin nun, kung magkakaroon pa ng bentahan sa PCOR pag nasunod yung mga negative catalysts, pwede siyang pumunta dito sa S1 or kung sobrang lakas, pwede niyang mabutas tas pumunta siya dito sa S2, no? So ano ba yung mga ibang rason na pwedeng mag-cause ng price drop ng PCOR maliban dun sa mga negative catalysts na napag-usapan ko? So, ito kasi may ex-date yung PCOR sa March 17. So, ibig sabihin magbibigay siya ng dividends. Tapos, yung cash div rate niyan nung announcement is nasa 4.79%. So, ibig sabihin pwede pa palang mag-drop yung PCOR ng around 5%, no? So, at these levels, kung andito lang yung price ng PCOR, kung maglalaro lang siya dyan, tapos nag-drop ng 5%, so ibig sabihin pwede siyang pumunta dito around 3.32. So, yung medyo delikado lang is pag yung PCOR napunta sa levels na to, kunwari sa 3.20, tapos nag-drop siya ng 5%, no? Pwede siyang mabutas yung S1 tapos ito nga, mapunta na yung prices dito sa S2. So, ang magandang gawin ng PCOR is either magstay sa levels na to or mag-move higher para pag nag-drop yung prices because of the X date or yung dividend date, at least andito pa rin siya sa level na to. So, kung wala masyadong mangyayaring volatility sa oil prices kung magsa-stabilize, that means may potential yung PCOR na magstay inside this larger box or consolidation as we wait, no, kung anong mangyayari sa Middle East na conflict at para ma-affect yung prices ng oil pa ulit. Kasi sigurado makaka-affect din yan sa price action ng Petron. So, in conclusion, sa short term to medium term ng Petron, I'm still expecting na magiging volatile yung coming days or weeks. Kasi nga, hindi pa tapos yung Middle East na conflict, no? So, Petron being one of the market outliers,
syempre may potential siyang magkaroon ng mga trade setups, no? Whether those would be bounce plays, whether capitulation plays, whether momentum price rallies yan, mga momentum breakouts, definitely magiging volatile yan. Depende sa magiging galaw ng price ng oil. Now, for the long-term na outlook for PCOR, I think the long-term thesis for PCOR revolves around 6 important things. So, una, yung resolved Middle East conflict, gaya ng nasabi ko kanina. Kung magiging prolonged yung conflict na to sa Middle East, I think that affects the long-term view for PCOR. Hindi maganda na magiging matagal pa tong conflict na to. Second, stable oil prices, kagaya ng nasabi ko kanina. Third, low interest rates para hindi sila mahirapan in the long term sa pag-service ng debt nila, tapos magamit pa nila yung debt as an instrument to keep their business running. So, pang-apat, ayun nga, yung peso become strong or stay strong, or the dollar weakens para hindi ganun kahirap yung pag-import natin ng crude oil, which is priced in dollars. So, panlima, yung continuous demand. Kasi kung hihina yung demand in the long run, syempre that will affect yung PCOR because they rely heavily on petrochemicals na demand. And yung pang-anim, wala masyadong regulatory risk. Or kung magkaroon man ng regulation by the government, hindi ganun kalaki yung impact sa PCOR, hindi ganun ka negative, no? So, para sa akin, yung long-term thesis for PCOR revolves around these 6 things na sobrang importante niya. So, how about you guys? What do you think about Petron? What do you think about PCOR? So, let me know in the comment section. And if you haven't watched yung mga other goodbye or goodbye videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right. And yung mga videos ko ng stock market lessons sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe to this channel so you always be updated sa future videos na i-upload ko pa.